Solicitor General Maynard Guevara. Katungkulan niya bilang Solicitor General na ipagtanggol yung posisyon ng gobyerno. Nahihirapan siya. He is trying his best, kaya lang it's really difficult to defend the indefensible. Kasi tinatanong siya, anong urgent? Bakit kailangang kunin yung mga pondo ng PhilHealth? Natanong siya ni Justice Javier. It is a fact that money was taken, billions, in fact 89 billion, although a little was restrained by the government, by the Supreme Court. So that's the fact, that billions of pesos were taken from the reserve funds of PhilHealth. Sabi niya, pinopondo po sa mga infrastructure. May sinabing bridge si Justice Amy Javier. Sabi niya, hindi ba itong bridge na sinasabi mo, may 179 billion na yan na pondo mula sa Korea na pinautang tayo? Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress, Yes. because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects How of the can the government. government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what funded. is the reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reasons of the I go now, congressman. yes, to my next question. Ano Ang hirap sagutin, sabi niya kasi po, baka dinefer, hindi mo na ginamit. Paano yun? Eh hindi, nahihirapan po talaga. Manang Jubes. Opo. Manang Jubes talaga. Okay lang. Kahihiyang nangyayari, o di ba, sabi mo, di ba, tinatanong mo kung napanood ko yung oral arguments. Opo. Kahapon hindi ko pa napapanood. Kagabi, Pinanood mo. oo, nagpapaantok ako, pinanood ko. Grabe naman pala talaga. At alam nyo, mga kasama, naawa ako kay Solicitor General Maynard Guevara. Dati siyang Justice Secretary nung panahon ni Pangulong Duterte. Opo. Kilala ko to personal, matalinong tao, matino. Kanya lang, katungkulan niya bilang Solicitor General na ipagtanggol yung posisyon ng gobyerno. Nahihirapan siya. He is trying his best, kaya lang it's really difficult to defend the indefensible. Kasi tinatanong siya, anong urgent? Bakit kailangang kunin yung mga pondo ng PhilHealth? Natanong siya ni Justice Javier. Sabi niya, pinopondo po sa mga infrastructure, routine maintenance ng mga roads, ng mga bridges. Sabi niya, bridges, infrastructure. O may sinabing bridge si Justice Amy Javier. Sabi niya, hindi ba itong bridge na sinasabi mo, may 179 billion na yan na pondo mula sa Korea na pinautang tayo? Eh bakit kukunin mo pa sa PhilHealth para pondohan yan? Eh may pondo na yan. Ano sagot? Ang hirap sagutin, sabi niya kasi po, baka dinefer, hindi mo na ginamit. Paano mong i-defer yung pondo na pinautang sa'yo para ikaw ay magpagawa ng tulay, magandang tulay? Parang ikaw, nag-car loan ka. Opo. Hindi mo pwedeng, nung na-approve yung car loan, kunin mo yung pera. Hindi, ipangkakasino ko muna ito. Ginamit Yun sa ay ibinigay sa iyong utang para ikaw ay bumili ng hindi lamang na sasakyan, partikular na sasakyan. Kasi yung katulad yung mga bridge, noong pong ako'y nasa DILG, Opo. may bridge project po si Pangulong Estrada. Okay. Nasa akin po kasi akong Assistant Secretary for Local Government. Kami po ang nagko-coordinate sa JICA, yung Japan Japan. Aid. Oo, yan, JICA. Opo. Ang JICA po,
ewan ko ngayon ha, noong panahong yon ang JICA ay mayroong opisina mismo sa 6th floor yata, kung ako hindi nagkakamali, ako'y tama. Sa 6th floor ng DILG doon sa may, ano ba yun, nakalimutan ko yun eh. Doon sa EDSA yun eh. Okay. Yung condominium. Opo. Condominium pa noon, ewan ko kung nasa na, may bago na yata ang opisina ng DILG ngayon, ano? Hindi na nangungupahan. Anyway, meron JICA mismo roon. May bridge project. Nagbibigay sila ng pautang na maliit ang interest. Concessional loans ang tawag doon. Sa Pilipinas para makagawa ng mga tulay. Ngunit, hindi mo pwedeng sabihin doon sa JICA, doon sa mga Japanese, oy, gagawa kami ng tulay. Magkano? 500 million. Bakit 500 million? Basta 500 million. Di mamumura ka. Sabihin sa'yo nung bakero ne. Ano ba mga mumura sa kwan? Yun nga. Bakero ne. Sabihin sa'yo nung mga Wag, badyan. yung mga Hapon. Opo. Siyempre, pag sinabi mo 500 million, sasabihin nila, bakit 500 million? Ay. Di susumiti mo yung plano. Eto po kasi etong materyales, Okay. etong labor, etong laking haba ng bridge, eto yung taas ng bridge, ganitong ilang araw gagawin, o ilang buwan, o ilang taon, kung malaki yung bridge. Ganito po yan, i-justify mo. Yes. So yung 179 billion na yun, I'm sure ginastify yun. Opo. Kasi lahat naman yun, kay Koreano, kay Japan, kay Chinese, pagka uutang ka, siyempre parang bangko. Pautang ko, magkano? 1 milyon. Bakit? Basta. Gusto ko lang. Feel ko lang. Bakit Feel ba? ko lang. Hindi pwede. I-justify mo yun sa kanila i-release yung pondo. Wag ni-release nila yung pondo, hindi mo pwede sabihin, ay, teka muna, hindi ko muna gagawin yung tulay. Bakit? Paggawa kong building, ay, hindi pwede yun. Magagalit yun. Mababakero na ka na naman. Anyway, yun ang pangyayari dyan. Tinatanong sa kanya, bakit? May pondo naman pala yan. Bakit ikaw ay kumuha pa ng pondo sa PhilHealth? Ayun. Bago tinanong pa siya, di ba may mga hindi pang mga proyektong napapatupad ang PhilHealth? Meron po. Bakit sinabi niyo may surplus, may mga proyekto pala namang hindi napapatupad? Paano yun? Hindi, nahihirapan po talagang. Ang lagi na lamang sinasabi niya para maging political question, parang yun ang depensa eh. Political question doctrine, isang beses yan ay pag-uusapan natin. Opo. Political question doctrine, that goes to the wisdom of the legislature. Pero hindi pwedeng ang wisdom ay walang limitasyon. Kanya nga mayroong expanded judicial power ang Korte Suprema. Ayun. Para pag may grave abuse of discretion ang any branch of government ay mag-i-step in. Hindi step in na sapatos yung gawa sa Marikina. Mag-i-step in ang Korte at sasabihin, hindi pwede yan. Abuso na yan. So, pagmamalabis na yan, tigil yan. Yun. Ayun. Di ba? Kung hindi pa tiniro ng Supreme Court, di nasimot yung pondo ng PhilHealth. Yan. So, ibig sabihin, wala na tayong pera sa PhilHealth. Wala na. Drain na. Bago sinasabi nga, may mga proyekto pa palang hindi nagagawa. Meron pa palang mga bayarin. Na hindi pa nababayaran. Inamin naman sa korte. Bakit kinuhanan niyo ng pondo? Duh. Bago, kinastigo pa yung kinagalitan pa yung COA. Kasi yung pala'y appointee ni Pangulong Marcos. February 10 lang. Gina-justify na niya yung sinasabi ng DOF, yung audit. Nasabi sa kanya, COA ka hindi mo papaliin ang audit yan, ba't pinagtatanggol mo na ngayon? Di bias ka na. Di napahiya siya. Talagang itong gobyerno to puro kamote pinagagagawa. Grabe naman. Maraming mga pagbabago na hindi alam masolusyon. Yan ang mabigat dito sa That's gobyerno. Kaya sa lahat ng mga Pilipinong may interest kung papanong inaabuso tayo ng House of Representatives at maaring ng executive sa DOF, sa Department of Finance, hindi ko naman sinasabi si Pangulong Marcos kasi kaya nga may sekretary, di ba? Baka hindi niya naunawaan yung sinasabi, sabi sa kanya, okay yan, hindi naman pala okay. Batukan mo yung nag-isip niyang PhilHealth na yan. Huwag mo nang i-justify, Mr. President, kasi
Kaya tama, kaya mali, para sa akin, sa aking pananaw, mukhang kung ano man yan, kung ano man yan, hindi po popular. Hindi ako magkokomento sa merito, but on the political effect, nakasama po sa inyo yung PhilHealth na yan. Dapat batukan nyo kung sinong nakaisip niyan. Sinong bumulong sa kanya. Tinamaan po ang inyong popularidad, ang inyong political capital. Sayang. Kaya bumabagsak po ang inyong performance rating.